Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan, laudate Dominum. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Welcome po sa ating online Mass. Tayo po ay nasa 22nd Sunday ng pangkaraniwan na panahon ngayong linggo. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya at grasya na ating tinatanggap. Madalas, hindi man natin hinihingi, pero tayo ay pinagpapala, pinagkakalooban niya. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin ang paanyaya ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Buhatin ang ating mga krus at itakwil ang ating mga sarili. Si San Pedro, inayawan ang pagdurusa na kailangan harapin ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo susunod at yayakap din sa ating pagbubuhat ng ating mga krus, hindi tayo karapat-dapat na makapasok sa langit. Mahirap ang nagbubuhat ng krus. Magandang itanong, ano ang aking krus ngayon? Ano ba ang aking paghihirap? Ito po ang ating ipagdasal. Hindi ang alisin ng Diyos ang ating mga problema, kung hindi pagkalooban tayo ng grasya, ng lakas, ng tatag, ng tiyaga, ng pasensya, mabuhat natin ang ating mga krus, ang ating mga pagsubok. Dahil kailangan nating paniwalaan at kailangan tayo magtiwala sa ating Panginoon na pagkatapos ng ating pagbubuhat ng krus, merong malaking pagpapala na naghihintay para sa atin at para sa ating mga minamahal. Tayo din ay napapagod. Tayo din ay nawawala ng gana. Tayo din minsan ay nawawala ng pag-asa. Hilingin muli natin ang pagpapalakas ng Diyos at magtiwala tayo na tayo ay tutulungan niya sa pamamagitan din ng ating pagtanggap sa Kanyang banal na salita, sa Kanyang banal na katawan at dugo dito sa banal na misa. Para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa Kanya, umpisahan natin ang misang ito sa pagpapakumbaba, pag-amin ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin.
maawa ka, Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban manuot ang pag-ibig ng iyong ngalang, dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkakaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira. Pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto, hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo sa lugar na dakong banal.
Ikaw rooy mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kakasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa'yo lang nang hahawak, pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa magsaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nananahimik sa inyo. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Diyos, Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawa itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit, hinarapan siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo, hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanya malagad, kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay sa kanyang buhay alang-alang sa akin ay siya'y magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig? Ngunit ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay?
sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At sa ating pong mga OFW na nasa ibang bansa, welcome po. Ating pong mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na may sakit, patuloy po ang aming pagdarasal sa inyo. At ganyan din po binabati natin ang ating mga kababayan na sumusubaybay palagi sa ating online mass na dahil sa mga iba't ibang kadahilanan, nahihirapan na pumunta, pumasok at makasimba. Kasama pa rin po kayo sa aming panalangin. Lalong-lalo na po ako, pinagdarasal ko ang lahat na may pangangailangan, naway kayo ay pagbigyan, punuin ng Diyos sa inyong pangangailangan. A blessed Sunday po sa inyo. Isa din sa aking dasal na sa pamamagitan ng ating homilya ng salita ng Diyos, lumakas ang inyong loob, manumbalik ang inyong gana at naway mapagpatuloy nyo ang inyong misyon, paglilingkod sa inyong pamilya. Magawa nyo po ng mabuti at tapat ang inyong responsibilidad. Kumusta na po kayo? How are you? Sigurado po ang sagot nyo ay mabuti. Hindi po ba? But if you are really honest, talaga po bang mabuti ang inyong nararamdaman? Alam ko po, marami sa inyo na sumusubaybay sa ating misa, pagod na. Nagtatrabaho, sumisweldo, pero kahit na may pera, hindi pa rin sapat para tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Alam ko, marami din sa inyo nanghihina na, nasasaktan dahil merong sakit sa kanilang pangangatawan. Sumusuko na. Meron din iba na didepress, gusto na magpakamatay. Bakit? Dahil sa pera. Maraming utang. Sinisingil, hindi alam kung paano magtago, hindi rin alam kung paano makakuha ng pera para pambayad nitong mga utang. Marami din sa inyo, broken-hearted. Hindi alam kung paano alisin itong lungkot, itong depression. Gustong patawarin itong asawa na nagtaksil sa kanila, pero nahihirapan. Tinatanong, paano ba talaga magpatawad? Gustong magpatawad, pero ang hirap-hirap, napakabigat. Maaring ang iba din po ay nalilito, naliligaw, hindi alam kung anong gagawin sa kanilang buhay. Gustong magbago, pero hindi makapagbago-bago. Nagdadasal naman, nagsisimba, pero pabalik-balik pa rin dun sa kanilang bisyo. Kaya nga bandang huli, sa pagdarasal natin, may tatanong natin sa Diyos, Panginoon, bakit ang hirap ng buhay? Maring natanong nyo na rin po yun, hindi po ba? Bakit ba ang hirap ng buhay? Why is life so hard and difficult? At yung isang psychologist, yan po yung unang pangungusap na sinulat niya doon sa kanyang famous book, The Road Less Traveled, M. Scott Peck. Sabi niya, life is difficult. I think all of you would agree that life is difficult, but the question is, why? Kung gagawa na lang din ang Diyos ng isang realidad, isang mundo, isang buhay, why does God allow it to be so difficult, so heavy, so hard? Hindi ba pwedeng gawin niya na walang hirap ang ating buhay? Pero bago natin sagutin yon, kung bakit hinahayaan ng Diyos ang paghihirap, we have to be clear. What kind of hardship are you experiencing now? Ano bang klaseng paghihirap ang iyong nararanasan at pinagdadaanan? Is the hardship that you're experiencing pain or is it suffering? Magkaiba po kasi yung dalawang yan eh. Hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay agad nang nagdurusa. Tandaan niyo po yan. Pain is different from suffering. Ano ba ang sakit? Ano ba ang pagdurusa? Tandaan niyo po ito. Pain is an unpleasant sensation that we feel and experience in our bodies. That is normal. Because sa atin yan, lahat ng mga tao,
Nararanasan yan, pinagdadaanan natin yan. Walang tao ang hindi nasasaktan. Tandaan niyo po, all of us experience pain. Even animals. Basta't buhay ka, nasasaktan ka. But what is suffering? It is different from pain. Suffering is the unpleasant experience we give to ourselves. We decide to suffer. We choose to suffer. Ang pagdurusa ay yung pangit na karanasan na hinahayaan mo na maranasan mo, na pagdaanan mo. Pinipili mo yan sa isip mo, sa puso mo. And remember, God allows pain. But God did not create us to suffer. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay nagdurusa. Pero bakit ikaw ay nagdurusa? Dahil pinaparusahan mo ang iyong sarili. Dahil binibigyan mo ng problema ang iyong sarili. Dahil sinasaktan mo ang iyong sarili sa iyong pag-aalala, sa iyong galit, sa iyong mga takot, sa iyong inis. Hindi galing sa Diyos ang pagdurusa. Galing sa iyo yan. Pero bakit hinahayaan nga ng Diyos na tayo'y mahirapan sa sakit? May mabuti siyang dahilan. Remember that. And we have to understand what pain really is so that we can be relieved from suffering, so that we can be relieved from negativities. Gusto mo bang guminhawa ang buhay mo sa hirap ng sakit? Unawain mo, ano ba ang sakit? And what does pain mean? P-A-I-N-S. Ibig po sabihin, positive attitude in a negative situation. Ang ganda po. When you experience pain, so that you will not suffer, understand that pain has a good purpose. And it starts with your good attitude. Unawain mo, bigyan mo ng magandang ugali, pagtingin ang iyong sarili. Kahit na nasasaktan ka, hindi ka magdurusa, hindi ka mabibigatan. I tell you. But if you do not have a positive attitude in your negative situation, your life here on earth will be like a hell. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Sabi niya, darating ang oras, papahirapan nila ako, papako ako sa krus. Tinatanggap niya yon. Pero itong si San Pedro, sabi niya, Panginoon, wag sanang hayaan ng Diyos yun. Hindi ko hakayaan na mangyari sa iyo yan. Peter was rejecting pain. Pero tingnan niyo po ang Panginoon. Tinuwid niya yung attitude. Sabi niya, umalis ka dyan, Satanas. Dahil hindi yan ang pag-iisip ng Diyos. Para sa Diyos, ang sakit ay daan para sa kaligtasan. That is a positive attitude in the negative situation. Inaanyayahan din tayo ng Diyos. Kung gusto nating maligtas ang ating mga kaluluwa, kailangan nating yakapin, tanggapin, ano man ang sakit na dumaan sa ating buhay. Yan ang Diyos na ating sinasamba. Matapang, matiisin, hindi takot na masaktan. Kung yan din ang Diyos na iyong sinasamba, dapat matatag ka rin. Dapat malakas ang iyong loob. Dapat matiisin ka. And you have to find the value of pain in your life. Remember, my dear friends, that with pain there is life. Sa pamamagitan ng sakit, nagkakaroon ng buhay. Hindi po ba? Di ba? Para ang sanggol ay maisilang dito sa mundo, ang nanay ay kailangan makaranas ng sakit. Birth pains. Kung wala yung sakit na yon, paano isisilang ang bat? May sakit dahil nararamdaman mong buhay. Pag wala ka ng nararamdaman sakit, anong ibig sabihin? Patay ka na. Amen? Yan, tanong ko po sa inyo. Anong gusto nyo? Mabuhay o mamatay? Mabuhay, hindi po ba? Kung gusto mong mabuhay, humanda ka na may sakit. Pero wag mong babaliwalain ang sakit na yan dahil sa pamamagitan din ng sakit, nakakaranas tayo ng sarap at ginhawa. Amen? Kamakailan lang po, pumunta po ako sa dentista. Nagpapasta ako. Medyo masakit po, no? Pag nagpapapasta. Pero dahil nakikita po ng dentista na napapalundag ako, pag dinidrill na yung aking ngipin. Sabi niya sa akin, Father, gusto niyo po ba ng anesthesia? Ang tagal ko na po nagpapapasta.
tinitiis ko. First time po na in-offer sa akin ang anesthesia para wala po ako maramdaman na sakit. Kaya tinanggap ko po. In-injectionan ako. Mas masakit po yung injection ng anesthesia kaysa doon sa pagpapapasta. Pero pagkatapos naman po nun, talagang numb, wala na pong maramdaman dito sa aking bibig, ang aking dila nanigas. Napakasaya ko po dahil napakabilis ng kanyang procedure, hindi po ako nasaktan, walang kirot, pero ito po yung problema. Pagkatapos po ng dentista, pagkatapos ko po sa dentista, kailangan ko nang kumain. Ang sinusubo ko na, wala akong malasa. Kahit na maanghang, wala po akong maramdaman. And first time in my life, hindi po ako nag-enjoy sa aking pagkain. At ano ang buhay kung wala kang maramdaman, kung wala kang malasa? Di ba? Patay na ang buhay na yon. Walang halaga, walang kwenta ang buhay na yon. Kaya nga, sabi ko, kahit na may sakit, pagkatapos nun, meron pa rin ginhawa. Kung makakalasa ka, kung meron kang mararamdaman. Ang iyong susumpain ang mga sakit sa inyong buhay. Dahil sa pamamagitan lang yan, tandaan niyo po, diyan kayo nakakaranas ng sarap, ng ginhawa. Ang mga negatibo na bagay sa ating buhay ay katabi niyan, kasama niyan ang positibo. Walang liwanag kung walang dilim. Walang tamis kung walang pait. Walang ginhawa kung walang hirap. Kaya pag ikaw ay nakakaranas ng paghihirap, magpasalamat ka. Bakit? Kasi alam mo kung ano ng kasunod niyan. Sarap, ginhawa, papala galing sa Diyos. And you need to persevere in your pain. Bakit po? Kasi tandaan nyo, dahil pagkatapos ng iyong pagtitiis, yung pagpapala na tinatanggap mo, hindi lang para sa iyo, para din yan sa iba. Minsan, di ba, napapatanong tayo, bakit kailangan kong mahirapan? Wala naman akong kasalanan. Remember, my dear friends, that when you persevere in pain, in hardships, even if you did no wrong, that perseverance in pain is not only blessing you, it is blessing somebody else. Nung puminsan, merong napakagandang kwento tungkol kay Padre Pio. Habang si Padre Pio po ay nagle-bless ng mga tao, nilapitan daw siya ng isang ginang, isang babae. Sabi, Padre Pio, bless me. I am sick. May sakit po ako. Naghihirap po ako for 30 years. Nakakapagtrabaho naman po ako, pero bawat ako magtrabaho, pag gumagalaw ako, talagang nararamdaman ko po, kumikirot, nahihirapan po ako. But I'm doing my best. Please heal me. Ang hindi ko po maintindihan, bakit ako? Tapat naman po ako. Wala akong sinaktan na tao. Palagi ako nagdarasal, nagsisimba. Why me? Si Padre Pio po, isa po sa kapangyarihan o binigay na grasya ng Diyos sa kanya, prophecy. Nakikita po niya, nasa loob ng puso ng tao, nakikita po niya ang paparating ang kinabukasan. At sabi po niya dito sa babae, tama ka, wala kang ginawang kasalanan, pero binigyan ka ng hirap at pagsubok ng Diyos. Para sa iyong pagtitiis, mapagbago mo ang buhay nitong dalawang kapatid mo. Diba meron kang dalawang kapatid na nabubuhay sa pagkakasala? Magtiis ka dyan sa iyong sakit. 2 taon na lang para dyan sa dalawang kapatid mo. Yung 30 years na sakit mo, yun ay para sa ibang kamag-anak mo. Pagkatapos ng 2 taon, gagaling ka. Yung iyong pagtitiis, yung grasya na yan, para sa kanila, sa pagbabagong buhay, sa pagpapakabanal ng kanilang kaluluwa. Very beautiful. Think of pain like that, my dear friends. Dumadaan ka sa hirap, hindi dahil pinaparusahan ka ng Diyos, pinapahirapan ka ng Diyos, pero usanin mo, yakapin mo, dalhin mo para sa iba. Persevere in your pain. Offer it to God as a sacrifice for the conversion of others. Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng bida sa kontrabida? What is the difference of a hero and a villain? Ito po. Ang bida, nahihirapan. Tinatanggap ang hirap, ang problema, ang pagsubok. Para saan? Kasi gusto niyang iligtas ang iba. Kasi ayaw niyang mahirapan ang iba. Pero ang kontrabida, ang villain, nasaktan yan at gusto niya masaktan din ng iba. Di po ba? Ganun ang kontrabida. Ang isip niya, bakit ako lang nasasaktan? Dapat ang iba din masaktan. Ang tanong ko po sa inyo, ito.
Ano ka? Bida ka o kontrabida? Are you a hero or a villain? Or much better, are you a saint or a sinner? Because who is a saint? Saint is one who suffers with joy. And who is a sinner? A sinner is one who is in pain, who suffers and complains. A sinner is one who suffers, cursing God. Pwede po tayo mamili. Pwede kang magpatuloy na nagkakasala. Pwede mong sumpain ang Diyos. Pwede kang magreklamo. Pwedeng sumakit ang loob mo. But the Lord is inviting us. Be heroes. Be saints. Be joyful. Be thankful. Makikita niyo po kahit na naghihirap kayo, magiging magaan. At kung ikaw ay magtitiis, buhatin mo ang iyong pagsubok, ang iyong paghihirap. Hindi lang ikaw ang be-bless ng Diyos pagpapalain niya. Pati ang mga taong nakapaligid sa iyo, they will also be blessed by God by your perseverance in pain. Pagdasal po natin sa misang ito, patatagin ng Diyos ang ating katawan dahil pagkatapos niyan ay ang pagpapala na ating tatanggapin ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, maghuhukom sa mga nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ialay natin sa Diyos, angat natin sa Kanya ang lahat ng ating mga paghihirap, lahat ng ating dasal, lahat ng ating mga pangarap, at maniwala tayo at magtiwala na Siya ay palaging nakikinig sa atin. Ating idulog at sabihin sa panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamumuhay nawa ng simbahan bilang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo ay mapatangi sa pagiging laging tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Palakasin nawa ng Diyos ang Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari, at lahat ng ating pinunong espiritual upang tumulad sa halimbawa ni Jesus sa lahat ng kanilang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawa ang ating mga pinunong pambayan para sa kapakanang panlahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa halip ng para sa mga pansarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, banggitin din po natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan, ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema. Hilingin natin ang Kanyang tulong. Maniwala tayo, anuman ang grasya ng ating hilingin, pagkakaloob niya sa atin. Panginoong Yesus, itulot mong tumulad kami sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga hulugan naman ito ay paghihirap at pagkakait ng sarili.
Sa gitna ng lahat ng aming mga paghihirap, wag nawa naming makaligtaan ang gantimpalang naghihintay sa amin sa kaharian ng kapayapaan, kung saan nabubuhay at naghahari ka magpakailanman. Amen. Bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga pag-aain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan. Ikaw ang nagtakda magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa paggaganap ng pananagutan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos sa makahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, ay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikirarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
yurakan ng mga masasama. Suminang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae apue. Cibus et totus noster, cibus et totus noster, in itinere adonum Dei. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandaang loob naming madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab ng pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisalo sa ating banal na misa, lalong-lalo na sa mga palaging nagdo-donate, nagbibigay sa ating pong page, sa ating pong mga bank account, sa ating pong GCash. Ito po ay ginagamit natin pantulong una sa ating pong mga scholars na pinag-aaral ng ating parokya. Pangalawa, pagtulong po sa ating seminaryo na sa mga kabataan na gustong magpari. At pangatlo po, tinutulungan din po natin ang mga mahihirap na parokya na nandoon po sa tabing dagat. No? Sila po ay talagang affected lalong-lalo na pag umuulan, wala pong nagsisimba. No? Kaya tayo po sa ating parokya ay nagpapadala din po ng financial assistance sa mga parokyang ito na kung saan nahihirapan po financially. Naway kayo ay palaging basbasan ng mas marami pang grasya, financial blessing ng Diyos para marami pa rin po tayong matulungan na kapatid nating na nangangailangan. Sa inyo po, God bless you. Maraming salamat po sa inyong tulong at pagsubaybay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, santinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, santinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, purihin natin at pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Binigyan tayo ng panibagong araw, binigyan tayo ng panibagong buhay.
binigyan tayo ng panibagong lakas. Gitna ng napakarami pa ring mga suliranin ng buhay, mga gera, mga pagsubok na ating hinaharapan, hindi nagkukulang ang Diyos sa Kanyang pagkalinga sa atin. Minsan tayo ay naiipit sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay nalilito at naliligaw at hindi natin alam kung anong ating gagawin. Sa mga ganitong sitwasyon o panahon, kailangan tayong tumahimik at magdasal at makinig sa loob ng ating puso dahil tinanggap natin ang Banal na Espiritu na palaging gumagabay sa atin. Pag ang masama ang ating sinusundan, siguradong tayo ay mapapahamak, masasaktan at makakasakit sa iba. Sa mga pagkakataon na hindi tayo marunong makinig sa salita ng Diyos, sa Kanyang kagustuhan, at sinundan lang natin ang ating mga sariling mithiin, hilingin muli natin sa Diyos ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapatawad, para tayo ay makita pa, minsan pa karapat-dapat, makinabang at makatanggap sa banal na misteryo, sa Kanyang katawan at dugo na tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ng Panginoon ang pentong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sahay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa digdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal.